Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino. Welcome po sa Munting Tinig Channel. Kung kayo po ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-like, share at saka subscribe. Ang pag-usapan po natin ngayong umaga, ang tungkol po sa mga kumakalat na mga black propaganda laban po sa paparating na eleksyon. Sapagkat ang kalaban ng gobyerno, lalong-lalo na po ang alyansa, ay gumawa ng paraan upang mag-ingay sa social media at ipakalat na dadayain ang nalalapit na 2025 midterm election. Isang araw na lang mga kamunting tinig, halala na. Huwag kayong magpadala sa mga bali-balita, sa mga bulong-bulungan na ang 2025 election ay mayroong pong dayaan. Ang gagawin po ninyo, magmanman kayo, magmonitor kayo, sapagkat ang galaw ng kalaban ng gobyerno ay napakadelikado sa punto na ito. Desperado na po sila mga kamunting tinig sapagkat alam nila sa mga sarili nila na ang kanilang mga pambato sa senatorial balls ay wala pong kalaban-laban sa alyansa. So itong punto na ito, huwag kayong maniwala sa mga pinakapakalat ng kabila na kung saan ay nagsasalita sila na mayroon pong malawakan na dayaan. Sa COMELEC po kayo makinig at syempre patuloy kayo nakaantabay, magmonitor kayo sa kinauukulan. Okay? Sabi ko nga sa inyo mga kamunting tinig, desperado na po ang kalaban ng gobyerno. Lalong-lalo na ang mga partido na gustong pabagsakin ang ating mahal na Pangulo at guluhin ang napakatahimik na bansa. Itong eleksyon na ito ang deciding point. Alam naman ninyo, kumakalat ang mga demonyo ngayon sa social media at mga puwersa. Bubuhos sila ng kung ano-ano mang mga pondo para sirain ang reputasyon ng eleksyon. So makinig po kayo sa kinauukulan ha. Huwag kayong maniwala sa mga ipinapakalat ng kampo ng gustong pabagsakin ng gobyerno. Lalong-lalo na itong kampo ng mga padapa wala ng laban. Sapagkat ang kanilang mga supporters ay mag-iingay sa social media, papaniwalain ang taong bayan na mayroon pong malawakang dayaan sa paparating na May 12, 2025 election. Yan po ang style ng mga talunan. Okay? Yan po ang kanilang strategy upang kapag hindi po sila manalo, papalabasin nila na dinaya po ang resulta ng eleksyon. Pero klarong-klaro naman sa punto na ito, mga kamunting tinig, na wala po talaga silang kalaban-laban sapagkat lumalabas po sa mga makatotohanang survey na ang pambato ng alyansa para sa pagbabago ang lumulusot. Pero itong kampo ng mga padapa wala ng laban, patuloy pa rin na pinapaniwala ang kanilang mga supporters, ang taong bayan na malakas po sila. Pero ang katotohanan po ay hindi. So para ma-divert ang atensyon, papalabasin again, ilang beses kong uulit-ulitin na dinadaya ang resulta ng eleksyon. Kaya ikaw taong bayan, ang gagawin nyo, mag-observe. Okay, makinig kayo sa tunay na balita. Okay, magmanman kayo at nasa legitimate source of information lang kayo makinig. Huwag kayo makinig sa mga vlogger na kung saan ay tinitira ang gobyerno, tinitira ang COMELEC na kung saan ay sinasabing dadayain. Pero ang katotohanan po yan ay wala pong mangyayaring dayaan kung lahat po tayo ay nag-aabang. Okay? So kasi, yan yung kanilang mga style. Yun yung kanilang mga strategy. Yun yung kanilang mga paek-ek. Dahil alam naman nila tagilid sila. Okay? Alam naman nila na hindi po talaga sila mananalo. So, sino bang boboto sa padapa wala ng laban, right? So ngayon, gumagawa sila ng ingay. No? Lalong-lalo na itong kampo ng mga Duterte supporters, okay, na kung saan ay pinapalabas nila na gobyerno po ang mandaya or kampo po ng administrasyon ang mandaya. Pero kayo po, taong bayan ang judge, no? Alam naman ninyo yung kanilang compositions, pilit na pilit, kahit yung kanilang mga rally, walang mga tao, no? Sila-sila lamang, kung hindi nga sila magpaik-ek na suportahan sila ng mga malaking grupo, ay talagang wala silang suporta sa taong bayan.
So yan, sa punto na ito mga kamunting tinig ha, huwag kayong magpalinlang sa ganyang klaseng mentality. Kalat na kalat ngayon yan sa social media. Magsasabi sila, huwag niyong ipagbili ang inyong boto, okay, huwag niyo ipagdali ang inyong prinsipyo. Yan, nakapattern yan, tuloy-tuloy po yan. Yan po ang ibabalita nila. Gagawa sila ng mga videos na kung saan magpaalala sila sa publiko na huwag niyong ipagbili ang inyong mga boto. Galing po yan sa kampo ng mga Duterte. Klarong po yan. No? Ganon kagaling ang diversionary tactics nitong mga talunan na ito. At ganito pa, palagi nilang iulit-ulitin yan yung sinasabi po ni Sara Duterte na mayroon pong malawakang dayaan sa eleksyon. That is mind conditioning. Oo, galing mismo yan sa bunganga ni Sara Duterte na magkakaroon po ng malawakang dayaan. That is mind conditioning dahil alam po ni Sara Duterte na hindi po mananalo ang kandidatong inendorso ng tatay niya. Okay? Kaya nga sa mga interview, mag-aaligar na lang si Sara Duterte na mayroon pong padaraya sa eleksyon sa 2025. Tapos, palagi po silang magbabala. Uulit-ulitin nila yan. Gagawa sila ng mga clips. Gagawa sila ng mga video. Oo, dahil ganun sila kadesperado mga kababayan, mga kamunting tinig. Oo, that is what they call mind conditioning. At ang palagi po nila yan na sasabihin sa social media, kinuha yung tatay nila, kinidnap ang former president, oo, balik-balikan nila yan. No? Isinurrender ang soberanya. Oh, pero kapag nakatutok tayo sa eleksyon, no? Tayo, alam natin na hindi po talaga mananalo. Sino ba na mananalo? Boboto ba si Philip Salvador? Actually nga, meron nga ngayong survey na lumabas, number 12 na daw, si Philip Salvador. That is really mind conditioning. At kung titingnan ninyo, mula noong nakaraang linggo, mga May 8, o May 8, no? Nakaraang mga araw, hanggang ngayon, yan po ang mga lumalabas sa mga bunganga ng mga key personnel na gustong pabagsakin ang administration, na gustong pamukaing dadayain ang eleksyon kahit alam naman po nila na paano mo madadaya. I-will guarded ng mga election watchdog ang COMELEC. Paano mo madadaya yan? Yun ang mga pronouncement ng mga talunan. So mind conditioning, isisi nila. Actually, lalabas yan sa mga statement ng mga kaalyado ni Rodrigo Roa Duterte. Yung kaalyado ng mga padapa, wala ng laban. Alam naman ninyo eh. Diba? Alam naman ninyo, tingnan mo, nag-arbor na nga lang sila ng dalawang kandidato. Inarbor na nga lang nila si Aimee, inarbor nila si Villar. Oo, kasi nga, wala na silang choice. Kahit nasabihin pa nila na stick sila doon sa Duterte nila, okay, wala silang kalaban-laban sa kandidato ng gobyerno kasi ang kandidato ng gobyerno dinudumog. Oh, may mga tao ang kanilang mga political sortie. Klaro po ang kanilang platform of government. Maliwanag ang direksyon kung bakit po sila tumakbo sa pagkasenador at lalong-lalo na mga congressman or whatsoever. Kung ano man mga posisyon sa lokal. Pero ang klaro talaga dito is araw-arawin nila yan hanggang sa bukas. Oras-oras mag-upload yan sila ng mga video. Magsasabi sila na dadayain. Iisa lang po ang timbre ng kanilang mga salita sa social media. Okay? Kasi pag hindi po nila ito ginawa, mga kamunting tinig, mga kababayan, hindi sila makakuha ng sympathy. No? Dahil sa kanilang palaging pinapalabas na dadayain ng eleksyon, that is mind conditioning para lamang sabihin sa publiko na kinakawawa sila, dadayain sila. Pero ang totoo po, paulit-ulit naming sinasabi sa inyo, huwag kayong makinig. Ang gagawin po ninyo, tumuto kayo sa legitimate na mga sources of information. Mag-monitor kayo sa mga legit na mga balita. Huwag kayo manood muna dyan sa mga vlogger na nagpapakalat ng mga kasinungalingan at kinukondisyon na lahat ng kanilang kandidato pasok. Pero ang katotohanan po dyan, hindi nga lumalabas yan sa tunay na survey. Kung hindi nga sila siguro mag-survey at magbayad sa survey firm, hindi po makapasok sa Magic 12 yung kanilang mga pambato. Alam naman ninyo ngayon kung ano ang takbo ng political campaign at kung ano ang takbo ng politika sa ating bansa.
Tandaan po ninyo, pag hindi kayo magiging wise as observant, maluloko nila kayo at mapaniwala na dadayain ng gobyerno ang eleksyon. Pero ang katotohanan po dyan, ang gustong mandaya ay ang mga gustong pabagsakin ang administration at yung mga nagpapakalat ng balita na yan ay yung mga ayaw manalo ang mga kandidatong gustong maglingkod sa bayan. Gusto nila manalo ang mga kandidato na gusto lamang paglingkuran ang mga Duterte na walang ibang ginawa kundi magdala ng salot, malas, okay, at kaguluhan sa bayan. So yan po ang aking paalala ha. Paalala lang po yan sa inyo. Malaki naman bitaw kayo. O, may utak naman kayo, may isip naman kayo. Hindi naman kayo mga bobo at mga tanga katulad ng mga tagahanga ni Rodrigo Duterte na walang ibang ginawa kundi halos sambahin pa. Oo, ang kanilang poon na nasiraan at nasarehas na. So mga kamunting tinig, paalala lang po yan mula po sa ating channel. Makinig lamang po sa totoong sources of information. Palaging makinig sa mga platform na kung saan ay nagdadala ng tamang balita. Dahil yan ay mind conditioning. Gagawa at gagawa sila ng mga clippings at paniwalain ang mga tao, gagamitin ang video ni Sara Duterte na kung saan ay mayroon daw malawakang dayaan. Sapagkat alam nila na hindi mananalo ang kanilang mangpapambato. Kaya pag matalo sila, sasabihin nila dinaya sila. Dahil kapag halimbawa, milagro na lang manalo sila siguro. Pero alam naman natin na hindi po talaga sila mananalo. Okay? So maraming salamat po. Don't forget to share this video. At huwag kayong maniwala sa mga sinasabi ng kabila na dadayain ang eleksyon. Makinig kayo sa mga forecast ng legit. Palagi kong sinasabi yan. Ilang beses ko na-mention yan, paulit-ulit. Parang sirang plaka na ako, pero importante po yan. Okay? Salamat po.